Isa kami sa pamilya na masasabi natin hindi naman naghihirap, nakatira kami sa isang hindi naman mamahalin subdivision, may negosyo kaming mag-asawa na mga buy and selling. May naman na rin ako sa aking mga magulang ng mga paupahan na apartment, kaya masasabi ko na kontento na kami sa buhay. Halos wala na kami hihilingin pa, pero hindi pala totoo na kahit may financial stable kayo, ay masaya na kayong mag-asawa. Meron kasi kaming kulang na hindi ko maibigay ang kaligayahan ng asawa ko. Hindi ko kasi siya mabigyan ng anak, nangyari ito noong 43 years old ako. Ang aking asawa ay mas bata sa akin ng 11 years sa edad na 32 ng asawa ko. Nag-aalala na kami na baka hindi magkaroon ng anak. Sa ilang taon kasi namin pagsasamang mag-asawa, hindi kami biniyaya ng anak. Dahil nga dyan minabuti naming na magpakonsulta sa doktor at doon nga namin nalaman na ako ay may diferensya. Lumapit din kami sa mga espesyalista para sa artificial insemination. Wala pa rin at malaki na ang nagastos naming para doon, kaya nag-iisip kami ng ibang paraan para mag-anak. Tinagap ko na rin sa sarili ko na hindi na ako magkakaanak. Ang asawa ko na lang ang inaalala ko na kahit siya na lang ang mag-anak, kahit hindi ako ang ama, ay payag na ako. Mabigyan ko lang ang kasiyahan ng asawa ko at magkumpleto siya bilang babae at ang pagiging ina ang isa sa magpapasaya asawa ko. Kahit ano ay gagawin ko, mabigay ko lang ang kaligayahan niya. Kahit na masakripisyo pa ang sarili kong kaligayahan. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Si Nena ay nakilala ko sa isang probinsya na dinaluhan ko na may fiesta. At isa ako sa mga judges doon sa binibining barangay na inorganisa ng aking kumparing konsehal. Isa si Nena sa mga kandidata noon na talagang mapapahanga ka sa ganda. Bukod kasi sa maganda ang hubog ng katawan, maputi ito at matangkad. Kahit laki sa probinsya, wala ka na makikita na bakas na siya isang probinsyana. Malalaman mo ang lang ito kapag nakausap mo na siya. Dahil sa accent ng local dialect nila, si Nena ang first runner-up noon. Pagkatapos ng okasyon noon, pinakilala kaming mga judges sa mga kandidata at nagkataong kamag-anak pala ng kumpare ko si Nena. Medyo malayo nga lang, pumunta din kami doon sa bahay ni Nena ng araw ng fiesta ay nakikain kami doon. Doon ko rin nakita ang kalagayan ng buhay ng pamilya ni Nena, si Mang Pedring ang kanyang ama, na isang magsasaka at si Aling Rosing na asawa niya. Ang kasama niya sa pagtatanim ng palay, meron din 3 pang kapatid si Nena na mas bata sa kanya. Bakas din sa mukha at balat ng ama ni Nena ang hirap ng buhay sa bukid. Maging ang kanilang bahay ay makikita mo talagang kulang sila sa kagamitan. Pero napakabait ng mga magulang niya sa kabila ng kapos sila sa buhay. Pagdating ng fiesta ng kanilang baryo, ay talagang pinaglalaan nila. Sa katunayan niya, marami silang handa na pagkain, may katay pa na baboy. At kahit hindi nila kilala ay pinapapasok nila at pinapakain. Doon ako labis na humanga sa pamilya ni Nena. Kulang man sila sa material, pero sobra-sobra naman ang kanilang kaibigan at kita mo sa mga mata nila ang tuwa at saya. Sir Rafael, sa loob ng 1 taon namin pinaghahandaan ang fiesta dito sa amin bilang pasalamat na rin sa aming patron. At para sa masaganang ani, ang kwento sa akin ng ama ni Nena, pero napansin ko rin na parang iba ang itsura ni Nena sa kanyang mga kapatid. Maging sa kanyang mga magulang, kaya pabiro ko na sinabi na, buti pa si Nena hindi maitim kahit na dito siya sa probinsya. Habang nagbibiruan kami ng bunsong kapatid ni Nena na si Roel, na siguro mga 10 taon lang iyon. Sa narinig ng nanay Nena na si Aling Rosing, napatingin siya sa akin. Akala ko magagalit, pero hindi naman at sinabi sa akin na si Nena pala ay ampon lang nila. Anak daw ito ng kaibigan niya, noong nagtratrabaho pa daw siya sa Maynila.
Nakilala niya daw ang ina ni Nena dahil sa magkapitbahay ang amo nila noong sa Maynila. Habang nagtatrabaho sila bilang kasambahay, nagkaroon daw ng relasyon ang kaibigan niya at amo nitong lalaki at nabuntis ito. Pilit daw pinapalaglag ng amo ng kaibigan niya si Nena, pero hindi daw ito nalaglag. Kaya nalaman ng amo nitong babae ang relasyon nila ng asawa niya, kaya galit na galit ito. Pero para daw makaiwas sa eskandalo, pinatira pa rin daw ang nanay ni Nena sa bahay ng amo. Hanggang sa manganak ito, pero nang makapanganak daw ito, pinapalayas na sila doon sa mansyon. Pero hindi naman daw makaalis ito dahil wala naman mapupuntahan, hindi rin ito makauwi ng probinsya. Dahil may asawa rin ito doon. Kaya raw iniwan sa kanya ang batang si Nena at umalis na ito sa mansyon. Simula noon ay hindi na niya nakita pa ang tunay na ina ni Nena, kaya nang umuwi siya ng probinsya, dinala niya ito. Hanggang sa makilala niya ang asawa niyang si Mang Pedring at itinuring na nilang tunay na anak si Nena. Kaya rin daw maputi at matangkad si Nena dahil namanan nito sa ama ang kulay nito. Half Spanish raw ang ama ni Nena. At may posisyon ito sa isang malaking kumpanya noon sa Metro Manila, lalo pa. Ako humanga sa mag-asawang Aling Rosing dahil sa kabila ng payak nilang pamumuhay sa probinsya. Ramdam ko at kita ko sa mga mata nila kung gaano nila kamahal ang mga anak nila, lalo na si Nena na kahit hindi nila tunay na anak. Nang makabalik na ako ng Maynila, hindi mawala isip ko ang pamilya ni Nena, lalo pa nang makita ko ang ama ni Nena na nag-aararo gamit ang kalabaw, samantalang ang mga kasabayan niya ay gumagamit na ng makina na pambungkal ng lupa. Sa totoo nakakaluwag naman ako sa buhay at sa edad ko noon na 31, may maayos na ako na kalagayan sa buhay. Wala pa naman ako balak mag-asawa noon, siguro dahil hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin. Pero nang makita ko si Nena tila ba nagbago ang pananaw ko sa buhay at nangarap na rin ako na magkapamilya. Kaya kinausap ko ang aking kumpare na konsehal na kung maari ay tulungan ang pamilya ni Nena. At ako na ang magpopondo, wag niya na lang sabihin na galing sakin. Ganun nga ang ginawa ni konsehal. Binilihan niya ng makina para sa pagsasaka si Mang Pedring, nagbigay din ng mga binhi at abono. Ipinaayos na rin nila ang mga sirang parte ng bahay ni Nena. Pero nagtaka daw itong si Mang Pedring kung bakit masyado marami ang ibinibigay na tulong sa kanila. Baka daw kung saan nanggaling ang pera na ibinibigay ni konsehal, kaya naman napilitan na ang aking kaibigan na sabihin kung saan nanggaling ang pera. Konsehal, pakisabi mo kay Rafael na salamat, o kaya dalaw siya dito, para naman makabawi ako sa kanya, para mapadalhan ko rin siya ng mga ani namin. Iyon ang mga salitang sinabi ni Mang Pedring kay konsehal. Kaya naman nag-schedule na ako ng pagpunta muli sa probinsya nila, at sa araw muli ng fiesta ako dumating. Labis naman ang tuwa ng mag-asawa nang dumating ako, saka ang mga kapatid ni Nena, dahil kahit paano may mga dala akong pasalubong para kanila galing ng Maynila. Narinig ko tuloy ang mga tsismisan nila na ako daw ang boyfriend ni Nena. Paanong nangyari hindi naman kami nag-uusap, ang akala daw kasi ng mga tao doon ay manliligaw ako kay Nena. Pero ang totoo, iyon talaga ang plano ko. Ang ligawan si Nena. Sir Rafael, kumusta po kayo? Kailan kayo dumating dito sa amin? Tanong ni Nena. Napatitig talaga ako kay Nena. Dalagang-dalaga na ito. Hindi tulad ng unang punta ko na dalagita pa lang ito. Sa 3 taon kasi na nakalipas, iyon lang muli ang pagkikita namin ni Nena. Nena, wag mo ako tawagin sir. Rafael lang, hindi naman nalalayo ang edad ko sa'yo. Pabiro kong sabi kay Nena. Sige po Rafael, sabi niya. Natawa na lang ako. Masyado naman magalang ang batang ito. Sa loob-loob ko, nawili nga ako sa lugar nila Nena. Sinamahan din ako ni Mang Pedring sa bukid kung saan siya nagtatanim, at ang ipinakita ang mga biniling gamit sa mga binigay ko na pera. Doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Nena at makakwentuhan, lalo ako humanga at napaibig sa kanya. Dahil sa taglay nitong kabaitan, napakalumanay magsalita at masasabi ko na mahinhin talaga siyang babae. Napakabuti ng pagpapalaki ni Mang Pedring at Aling Rosing kay Nena. Nabanggit din ni Nena na nais niya rin sa niyang makilala.
ang tunay niyang magulang, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na iyon at sinabi ko na tutulungan ko siya na hanapin ang kanyang mga magulang. Nag-umpisa kaming mag-research sa mga detalye na alam ni Aling Rosing. Kaya nang bumalik ako ng Maynila, nagsimula agad ako sa paghahanap, pero ang hirap pala maghanap ng ganun, lalo na noong nawalang pang social media. Di tulad ngayon na sa isang pindot mo lang maari mo na makita mo ang pangalan na hinahanap mo. Nanay Rosing, magpapaalam sana ako sa iyo na pupunta ng Maynila para hanapin ang aking tunay na magulang. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko kayo ipagpapalit ni tatay, kahit na makita ko sila. Sabi ni Nena, Nena anak, mag-iingat kayo doon. At Rafael, huwag na huwag mo pababayaan si Nena, bilin sa akin ni Aling Rosing. Opo nanay, ang tugon ko sa kanya, na noon ay magkasintahan na kami ni Nena, at isasama ko si Nena sa Maynila, para hanapin namin ang kanyang mga magulang at ayusin na rin namin ang mga papeles para sa kasal namin. Kahit na matagal na kami mag-on ni Nena, wala pa rin nangyayari sa amin, talagang iginagalang ko siya. Kahit na magkasama kami doon sa bahay ko, hanggang halik lang muna, at iyon lang din naman ang kondisyon ni Nena, antayin na lang daw namin na makasal kami. Labis nga ang aking tuwa, nang magpakasal kami ni Nena sa probinsyana, dahil sa mainit na pangtanggap ng mga tao doon, lalo na ang pamilya ni Nena, isa pa sa ikinatuwa ko. Maging ang pamilya ko at mga kaibigan, dahil sa tradisyon nilang kasal, may sayawan, may kantahan, may sabitan ng pera sa bagong kasal. Ibang-iba sa mga madalas na nakikita ko na kasal, wala talagang pagsidlan ang aking tuwa, dahil ang isa sa pinakamagandang babae sa baryong iyon, ang mapapangasawa ko. Rafael, ingatan mo at mahalin ang anak ko. Hindi ko man tunay na anak yan, pero ang pagmamahal namin ng asawa ko sa kanya ay higit pa sa mga tunay naming anak. Iyan ang bilin sa akin ni Tatay Pedring, habang umiiyak at nakayakap sa akin. Huwag po kayo mag-alala tatay, mamahalin ko at ingatang ang anak ninyo. Hindi ko man mahigitan ang ibinigay ninyong pagmamahal, gagawin ko ang lahat mapasaya at mapaligaya ko lang siya. Iyan ang tugon ko sa mga magulang ni Nena, at magpahanggang ngayon ay akin pang pinaghahawakan at pinaninindigan na kung ano ang magpapasaya at magpapaligaya sa asawa ko, ay iyon gagawin ko. Sukdulan na masakripisyo ang sarili kong kaligayahan, ganyan ko kamahal ang asawa ko. Kaya nga dumating sa punto na desperado na ako sa mga hakbang, dahil nagkakaedad na rin ako at ang asawa ko. Baka dumating sa puntong maging ang asawa ko ay hindi na pwede magbuntis at magkaroon ng sariling anak. Kaya pinag-usapan na namin ng asawa ko kung ano ang gagawin, kaya nag-isip kami at gumawa ng plano. Ang plan A, plan B at plans. Yung plan A ang pagpunta nga sa espesyalista para sa artificial insemination. Ayaw kasi ng asawa ko na mag-ampon kami, gusto talaga niya ang sarili niya anak, at maranasan ang maging tunay na ina. Pero sa plan A ay hindi kami nagtagumpay, kaya proceed kami sa plan B na talagang desperado na kami. Maghahanap kami ng lalaki na pwede maglagay ng punla sa asawa ko. Pero sa tulong ng mga espesyalista, pero malaki ang perang gagastusin, baka maubos ang sabing namin, kaya hindi pa rin kami magtagumpay. Matagal din kaming naghintay, pero wala talaga. Kaya naging desperado na kami, kaya pumasok na kami sa plan C. Ang totoo, napakahirap para sa akin ang plan C. Maging ang asawa ko ay nagdadalawang isip, pero nabuo na ang pasya namin na gawin ito. Kaya nagsimula na kami sa paghahanap ng lalaki na maaring magbigay ng anak sa asawa ko. Naghanap kami sa internet, kaya lang puro scam lang sa kaayaw ng asawa ko. Kaya naghanap kami ng iba, pumunta kami ng mga bar para maghanap ng lalaki at makapili ang asawa ko. Pero kapag andyan na at kakausapin ko na para set up, nagbaback out ang asawa ko. Natatakot daw siya, kaya ang asawa ko pa rin ang sinusunod ko. Kaya ayon, kinalimutan na naming ang bagay na yon, hanggang sa lumipas pa ng 1 taon, nililibang ko na lang ang asawa ko sa mga pasyal. Minsan doon kami sa probinsya nila, dinadalaw namin sina Tatay Pedring at mga kapatid niya. Doon ay pansamantalang nalilibang ang asawa ko.
Pero kapag bumalik na kami sa Maynila, nakikita ko sa mga mata niya na malungkot ito. Kahit hindi man niya sabihin, nagpatayo na rin kami ng bahay doon sa probinsyana para madalas kami doon. Kaya lang andito ang negosyo namin, kaya kailangan pa rin andito kami. Hanggang minsan isang gabi na napag-usapan muli namin ang dati naming plano at sang-ayon pa rin naman ang asawa at open pa rin siya tungkol doon. Pero mahal niya daw ako at tanggap na niya sa sarili niya na hindi na kami magkakaanak. Magiging masaya pa rin naman tayo kahit wala tayong anak. Pero parang pilit ang sabi ng asawa ko at kita ko sa mata niya na inuunawa lang niya ang kalagayan ko. Hanggang sa minsan may isang malakas na bagyo ang dumating, as in literal na bagyong malakas. Maging ang mga puno sa bakuran namin ay nabuwal. Ang iba't parte ng bubong ng bahay ay nasira. Maging ang negosyo namin ay naapektuhan. Pero ang inaakala namin bagyo na sumira at nagpalugi sa negosyo namin, ay iyon din pala ang susi para matupad ang pangarap ng asawa ko na magkaroon ng sariling anak. Paghupa ng bagyo at malakas na ulan, naiwan ang mga kalat at debris na nasira lalo na sa bahay namin. Kaya naghanap ako ng tao na gagawa at maglilinis sa mga kalat. May nirekomenda sa akin ang kaibigan ko na karpintero, si Mang Pablo. Itinuro ko kay Mang Pablo ang mga gagawin, pero sabi ni Mang Pablo, medyo matagal na gawaan yan, saka kailangan natin ng dagdag na tao. Okay lang Mang Pablo, basta kailangan sa loob ng 1 linggo, matapos yan, para makapag-open na ulit kami ng negosyo. Kinabukasan may kasama nga na 5 tao si Mang Pablo, at sinimulan na nila ang paggawa. Masisipag naman at magagaling ang mga tao ni Mang Pablo, kaya naman madali nila natapos ang mga gagawin, kaya lang may mga natira ng kahoy at basura na hindi pa naitatapon, kaya kinausap ko si Mang Pablo na mag-extend sila kahit 2 days para putulin ang mga sanga ng kahoy. Pero may gagawin na daw sila bagong project, kaya hanggang Friday na lang sila. Baka naman Mang Pablo, meron kayo ibang kakilala na gagawa, kahit 1 tao lang. Pagpipilit ko kay Mang Pablo, Sir, meron ako rerekomenda, anak siya ng kaibigan ko. Masipag, maasahan mo sa mga paglilinis at iba pang trabaho sa bahay. Sabi ni Mang Pablo, sige Mang Pablo, papuntahin mo dito. Pagsapit nga ng linggo, may kumakatok sa gate namin, kaya agad na tumayo ang asawa ko para pagbuksan. Hinayaan ko na lang ito, dahil tanaw ko naman sa bintana ang gate namin. Nakita ko ang isang lalaki na matangkad, at siguro mga nasa edad 20 to 25. Medyo maitim ito, at halatang batak sa trabaho ang katawan. Pinapasok ito ng asawa ko, at pinakausap sa akin, "Good morning sir, ako po si Andy. Ako po yung nirekomenda ni Mang Pablo, para maglinis po dito sa inyo. Ganun ba? Kaya mo ba iligpit lahat yan? Saka paputol ko na rin ang mga sanga ng kahoy. Kailangan mo pa ng kasama." "Kaya ko na yan sir, sanay po ako sa ganyan trabaho." Sabi ni Andy, "Ano ba dati mong trabaho?" Tanong ko kay Andy, "Nagtatanim po ako ng palay sa probinsya, naggagapas din at nag-aararo, kapag naman po nakatanim na. Umaakyat naman ako ng buko para kumuha ng tuba. Saka nagkokopra din po ako, kaya pala batak ang katawan mo sa trabaho. Ilang taon ka na ba?" 23 po, sagot ni Andy. "Sige, pwede ka na mag-umpisa. At sabihin mo ang kung ano mga kailangan mo." Sabay alis na rin at sinamahan ng asawa ko sa labas para ituro sa kanya ang mga gagawin. Makalipas ang ilang araw, napansin ko na nagkukwentuhan sina Nena at Andy, at tanaw ko sa bintana na masayang tumatawa ang asawa ko. Naisip ko na lang na siguro nagkakaunawaan sila, kasi pareho silang galing ng probinsya. Ako naman natuwa, lalo nakikita ko na masaya ang asawa, bihira din kasi siya magkaroon ng kausap dito, lalo na nasa loob kami ng subdivision na hindi basta-basta nakakapasok ang tao. Pero may isang araw na nakita ko ang asawa ko na nakasilip sa bintana at nakatingin kay Andy sa ibaba, habang nagpuputol ng kahoy ito. Hindi ko sigurado kung kay Andy siya nakatingin o doon sa ginagawa nito. Nakita ko kasi na nakahubad ng shirt si Andy, at naiingit nga ako sa nakita ko nga mga abs nito sa katawan. At ganda ng tindig ni Andy. "Sir, may ipapagawa pa ba kayo?" tanong ni Andy. "Tapos na po lahat ng mga ipinagawa ninyo." Agad naman akong lumabas para tingnan, maayos agad.
Pulido ang mga gawa ni Andy, saka naligpit ang mga kalat, kahit na ang mga hindi ko sinabi sa kanya na ayos. Good job Andy, maayos ang gawa mo. Salamat sir, pero sir, last day ko na ngayon, babalik na rin ako ng probinsya. Uwi ka na? Tanong agad ng asawa ko kay Andy. Opo ma'am. Nakikituloy lang kasi ako doon kina Mang Pablo. Nahihiya naman ako na tumagal doon. Kapag may papagawa ulit kayo, patawag ninyo na lang ako. Yung bandang likod, doon sa may dirty kitchen, may aayusin pa doon, di ba? Sabi ng sawa ko. Oo nga, doon Andy. Saka kung nahihiya ka doon kina Mang Pablo, dito ka lang muna, may ekstrang kwarto doon, para naman may kasama kami dito. Talaga sir, sige po, kahit wag na ninyo ako sahuran, kapag nakakita na po ako ng bagong trabaho aalis din ako. Sabi ni Andy, hindi dito ka muna, para may assistant ako. Tamang-tama, nagbakasyon si Aling Mina, ang katulong namin, umuwi din ng probinsya. Dahil namatay daw ang tatay, kaya 3 lang tayo dito sa bahay. Sabi ko, Andy, oo nga naman Andy, pansamantala dito ka muna, para naman may katulong ang asawa ko. Siguro mga 3 linggo na si Andy sa amin. Pero palagi ko napapansin at nakikita na nakatingin ang asawa ko kay Andy, kaya kinausap ko ito. Dahil open naman kami ni Nena sa isa't isa, tinanong ko siya about kay Andy. Nena, napapansin ko, madalas ka nakatingin kay Andy. Pabiro kong tanong sa kanya, humahanga lang ako sa kanya, kasi ang galing niya maggawa, saka mabait siya, saka nakaka-relate ako sa kanya, dahil alam mo naman na pareho kaming laking probinsya. Dagdag pa ng asawa ko. Doon ko nga nakita ulit na masaya ang mga mata ng asawa ko, dahil doon ko muling naisip ang dati naming plano, ang plan C. Neng, naalala mo pa ba yung plano natin, yung plan C? Tanong ko sa asawa ko. Bakit, meron ka na ba nakita? Wala pa man. If meron lang, okay ka pa ba doon? Okay lang. Alam mo naman na gustong gusto ko talaga magkaanak. Napatingin ako sa asawa ko. Wala pa rin kupas ang ganda nito. Kahit ilang taon na ang nakalipas, simula ng pakasalan ko ito. Pero parang may kirot sa dibdib ko, kapag naiisip ko, na may ibang aangkin sa pinakamamahal ko na asawa. Ikaw Neng, baka may nakita ka na, sabihan mo lang ako, para maplano natin ang ating gagawin. Tumango-tango lang ang asawa ko. Ganun lang kasi siya, matipid siya magsalita. Pero ang totoo yan, naghihinala talaga ako sa asawa ko, na may lihim itong pagtingin kay Andy. Kaya naisipan ko na maglagay ng mga hidden camera sa kwarto namin, maging sa sala at sa kusina, na ako lang ang nakakaalam, at kahit wala ako sa bahay, ay makikita ko sa dala-dala kong tablet, ang bawat mga galaw sa loob ng bahay namin. Doon ko nga nakita na lihim na tumitingin si Andy sa asawa ko, kapag nakatalikod ito, at si Nena rin, ay pasulyap-sulyap din, at minsan masaya silang nagkukwentuhan, na parang mga tropa lang. Dahil doon, naisip ko na ito na ang gawin namin ang plan C. Si Andy ay sakto sa karakter na hinahanap ng asawa ko, kaya muli kong kinausap ang asawa ko tungkol dito. Pero hindi ko sinabi na nakikita ko sila sa mga CCTV kinabit ko. Sinabi kay Nena na si Andy ay pwedeng maging ama ng anak natin. Medyo nagulat naman si Nena, pero nagtanong siya na papayag, kaya papaano natin gagawin? Ikaw na ang bahala, sabi ko sa asawa ko. Tutal minsan kayong dalawa lang naman dito. Ikaw na ang gumawa ng paraan, sabi ko. Basta tandaan mo ang mga kondisyon natin. Ulit ko pa sa asawa ko, pero nagtanong muli sa akin ang asawa ko na, totoo na ba talaga ito? Baka naman napipilitan ka lang. Agad ako na tumugon na, matagal na natin na gustong magkanak. Baka ito na ang pagkakataon na hinihantay natin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kung ano ang magpapaligaya sa'yo, ay maligaya din ako. Sabay yakap ko at halik sa noo sa asawa ko. Andy, aalis ako. Mga 2 days ako nawala. Si Mamu bantayan mo dito. Ang gate lagi mo ilok. May asikasuhin lang ako na negosyo sa Cebu. Pagbibilin ko kay Andy, sinadya ko talaga na sabihin kay Andy, para alam niya na wala ako at makagawa ng paraan ng asawa ko. Lumipad nga ako papunta ng Cebu, pero nakamonitor ako sa mga CCTV na kinabit. Parang normal lang naman, nagbantay ako baong araw.
Wala naman ginawa ang asawa ko, maging si Andy, kahit na nakikita na niyang parang inaakit siya ni Nena. Tumatalikod lang ito at hindi lang pinapansin, kaya hinayaan ko na lang muna, naka-record naman lahat. Replay ko na lang, may kakausapin kasi ako na tao. Ganun nga lagi ang nangyayari, minsan hindi na ako nakakamonitor. Kaya hinayaan ko na lang. Tinatanong ko na lang si Nena, kapag dumarating ako, kung anong nagyari, sasabihin niya, wala daw. Pero nang minsan na, nag-replay ako ng video, nakita ko sila, habang nagdidilig ng halaman si Andy, aksidente nitong nabasa ng hawak na hose na pandilig ang asawa ko. Kaya bumakat ang katawan nito sa damit, tila ba napalunok si Andy. Nang makita ang asawa ko sa ganun kalagayan, ang asawa ko naman naglakad na papasok sa bahay at pumunta sa kwarto para magbihis. Sinundan naman ito ni Andy habang naririnig ko sa audio na nagsosorry si Andy kay Nena. Sumunod naman ito hanggang kwarto namin. Siguro sinadya talaga ng asawa ko na wag isara ang pinto ng kwarto para makita siya ni Andy na nagbibihis. At iyon nga ang nagyari, nasa pinto si Andy at nakatitig sa asawa ko na nagpapalit ng damit. Pagharap ni Nena kay Andy, nagkatitigan ito at parang nag-uusap ang kanilang mga mata at walang sabi-sabing sinungga ba ni Andy ang asawa ko. Napapikit na lang ako sa nakikita ko, masakit pala na ang asawa mo ay inaangkin ng iba, ang kirot sa dibdib, at napaluhan na lang ako. Pinatay ko na ng tablet na pinapanood ko. Hindi ko kinaya ang mga sandaling iyon. Pagka-uwi ko, nagpanggap ako na walang alam, tulad ng dati. Masaya pa rin akong sinalubong ng asawa ko, na parang walang nangyari. Hinihintay ko na magkwento siya sa akin tungkol dito. Pero lumipas ang mga araw, walang binanggit ang asawa ko. Pero sa nakikita ko araw-araw, lalo na kapag wala ako, ang sweet nila at parang sabay sila kumain. Maligo at maging ang pagtulog sa kwarto namin ay kanilang ginagawa. Kinakabahan ako sa nangyayari, hindi ito pwede. Baka paggising ko, wala na akong asawa. Dahil tuluyan ang napaibig kay Andy, nakakaramdam na rin ako ng selos. Dahil sa mga nakikita ko na ginagawa ng asawa ko kay Andy, na mga hindi niya ginagawa sa akin, ang pagkamahinhin nito, kapag ako ang kasama. Pero wild kapag si Andy ang kasama niya, napapaisip ako. Ito na ba ang risk na inaasahan ko? Nagpatuloy ang pagbulag-bulagan ko at bingi-bingihan sa mga nakikita ko sa asawa ko at kay Andy. Minsan may mga pagkakataon pa na nagigising ako sa madaling araw na wala ang aking asawa sa tabi ko. Kaya hinahanap ko ito. Wala akong ibang nasa isip na baka andun kay Andy. At hindi nga ako nagkamali, nakita ko ang asawa ko. Pumasok sa kwarto ni Andy, halos hindi na ako makatulog kapag ganun. Nagpapanggap na lang akong tulog pagbalik ng asawa ko. Pagbalik nito, bagsak agad at halatang pagod. Minsan, tanghali na gumising. Lumipas pa ang mga buwan at parang normal na sakin iyon. Alam ko na masaya at maligaya ang asawa ko habang nasa piling ni Andy. Kaya tiniis ko lang ang ganun sitwasyon. Ning tanghali, gising na, may pupuntahan tayo. Sabi ko sa asawa ko, mamaya na. O kaya ikaw na lang kaya, tinatamad ako, sabi ng asawa ko. Sabay tumayo at parang nasusuka ito. Napatingin ako sa kanya at tanong, buntis ka? Tumango naman ang asawa ko, sabay sabing sorry wala akong sinabi sayo, tungkol dyan. Ayoko na kasi malaman mo, ayoko rin kasing makitang nasasaktan ka. Kaya, wala akong binanggit sa'yo kahit ano, napayakap na lang ako sa maganda kong misis. At sabing magiging tatay na ako, pagkatapos naming makumpirma sa doktor na buntis ito, sinunod na namin ang plano namin sa planse. Kunyari ay sinasabi ng asawa ko kay Andy na naghihinala na ako na may relasyon kami, kaya pinapaalis na siya. Bago pa kami mabulgar, iyon ang sabi ng asawa ko kay Andy. Uwi ka lang sa probinsya nyo, sabi pa ng asawa ko, kalimutan na natin ang mga nangyari sa atin at pakiusap ko sayo na wala sana makaalam nito kahit sino. Sumang-ayon naman si Andy sa mga sinasabi ng asawa ko. Sabay binigyan niya pa ng pera na maari niyang paumpisa ng negosyo. Sa probinsyana nila, Sir Rafael, magpapaalam na po ako. Uuwi na po ako ng probinsya. Paalam ni Andy sa akin,
isang araw matapos kausapin ng asawa ko si Andy. Kunwari ay wala akong alam at sinabi ko, bakit bigla naman ang pag-alis mo? Nagdahilan naman si Andy na may emergency daw sa probinsya nila at baka raw hindi na siya bumalik pa. Binigyan ko rin ng pera ito na kunwari ay bonus niya dahil sa matapat niyang paglilingkod sa amin ng asawa ko. Labis ang pasalamat nito sa akin. At hindi makatingin ang diretso sa mga mata na tila ba nakokonsensya sa mga ginaw nito sa loob-loob ko. Hindi lang alam ng taong ito na alam ko at kitang-kita ko kung paano at ano ang ginawa niya sa asawa ko, pero lihim din ako na nagpasalamat sa kanya, pero dahil iyon nga ang plano, dapat iyon ang masunod para maging success ang pangarap ng asawa ko na magkaanak kami. Makalipas nga ang ilang buwan lumobo na ang tiyan ng asawa ko. At pina-ultrasound naming at laking tuwa ng asawa ko nang malaman naming kambal ito at isang babae at lalaki. Walang pagsidlan sa tuwa si Nena bawat araw, kaya ang plano naming ay tuluyan na naming sinunod. Lumipad kami papunta sa ibang bansa. Para doon manganak si Nena, doon na rin namin papalakihin ang kambal namin. Hindi rin sinabi ni Nena kay Andy na nabuntis siya nito dahil ito ang napag-usapan namin upang sa ganun pagdating ng panahon, wala kaming maging problema. Sa ngayon, andito kami sa ibang bansa at 5 taon na ang aming anak. Ang lihim namin ng asawa ko na ginawa sa Pilipinas ay tuluyan na naming linimot dito. At masayang-masaya kami sa piling ng mababait at makukulit na bata na lalong nagpapasaya sa pinakamamahal kong si Nena. Maraming salamat po at itago na lang ninyo ang aking pagkakakilanlan. Nagpapasalamat, Rafael.